Kain tayo guys, dinner. Ito yung dinner ko ngayon. So, bumili ako ng sotanghon. May sabaw siya, sotanghon. Bumili ako ng sotanghon at saka bumili ako nitong okoy siya, gulay, kalabasa siya. So, ito na yung gagawin kong dinner today. O tonight. Hindi ako magra-rice. Actually, pinasanay ko na rin talaga hindi mag-rice sa gabi. Mag-rice ako ay lunch. Pero ngayong araw na to, halos wala akong kinain na rice. Kaninang umaga wala akong breakfast. Para siyang tanghali, nagtinapay lang ako. And then, nagkamotekyo yung tanghali, merienda, kamotekyo. And then, ngayong dinner, sotanghon. Sotanghon with egg. Bumili lang ako. Tapos itong ukoy na gulay. Gulay siya, yung kalbasa na may, hindi ko alam kung anong halo pa nito. Feeling ko naman ay parang nababawasan din ako ng konting fats. Matagal ang proseso, pero okay lang. Nagbabawas talaga ako ngayon ng kanin. Kasi bloated lagi. Mainit siya. Mainit pa yung binili kong sotanghon. Pagandahan pa nito may egg. Tapos, siya din ay natipikan ng ating mga intelligence services. May chicken din naman. Siyang naging conduit din ng pera, ng paglilipat ng pera, mga dolyares mula sa ibang bansa or mga supporters ng ISIS papuntas dito sa ating bansa. Ayon naman sa Department of Justice, malaki ang naging papel ni Mabanza sa nangyari sa Marawi. Siya raw mismo ang tumayong facilitator para pondohan ang operasyon ng Mabuti Group, gaya ng pagbili ng armas, training at pag-recruit sa mga dayong terorista. Nanggagaling pa po ang pera sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia. Yung mga soft drinks ko, hindi ko nauubos. Tingnan nyo. Oh. Umiinom ako ng Coke. Pero hindi ko nauubos. So, naiipon ko siya dyan. Aabot sa $107,000. Nagbabawas na rin kasi ako ng pag-inom ng soft drinks. Ang natanggap na pera ni Mabanza para pondohan ang paghahasik ng terorismo sa bansa. Sa laki ng impluwensya ni Mabanza sa mga terorista, pinag-aaralan na ng DOJ na ilipat siya sa Maynila mula sa tanggapan ng CIDG sa Sambuanga. Yun lang guys. Thank you for watching.